day nga lang kami ngayon pero hindi na nga ako pinapasok ni mama. Isang linggo ko na kasi iniinda itong singaw ko. At kagabi nga hindi ko na kaya ang sakit nito. Kagabi nga ay napacheck na nga si mama kung ano ba ang pinagmumulan ng hindi mawala-walang singaw. Nakita nga niya na nabasag na pala ang ngipin ko at nakatusok nga daw sa pisngi ko kaya nagiging singaw. Sorry naman at hindi ko na namalayan. At para sa'yo nga lang kasi itong nararamdaman ko. Nyero! 11:30 na ang schedule ko at syempre Pilipino time. Kaya mag-alas 12 na ata, nasa daan pa kami. Hindi nga sana kami masasamahan ni tatay, gawa ng may seminar nga daw siya. Pero maaga nga daw natapos kaya inabutan pa kami sa bahay. Talaga naman kung kailan bahiti, lalong dumadami ang gastusin. Habang naglalakad nga kami, saktong labasan na nga pala nitong mga estudyante ng AC branch. Shoutout nga pala sa mga nanonood ng vlogs ko. Nung isang araw nga may nagpunta nga sa bahay namin at gusto nga daw nila magpa-picture sa akin. Kaso nga late na ako nakauwi kaya hindi ko na nga sila naabutan. Pero kinabukasan nga ay bumalik sila kaya nakapag-picture din kami. Salamat nga po pala sa suporta ninyo. Nandito na pala kami sa klinik ni Doktora at nililingon ko nga kung may CCTV sa paligid at baka nga makita niya na kinakabahan ako dito. Ayaw ko nga sana ipabunot ang ngipin ko. Ay sabi ko nga kay mama baka makuha pa sa tiis. Pero sabi nga ni mama baka pag na-infection pa ay mas lalo na nga itong malaking kawkawin. Pero nakaisip nga din si mama na kailangan namin magtipid ngayon. Kaya chinek nga niya ulit kung makukuha pa sa tiis. Pero hindi na nga daw talaga dahil natutusok nga ang pisngi ko. Ay talagang gusto nga rin. Kinakabahan na nga ako diyan pero nung sinabi ni mama na ibibili niya nga daw ako ng pinakamasarap na ice cream ay napaindak na naman nga ang tito ninyo. Bakit kaya pag kinakabahan ako parang konektado yung pa ako sa puso ko. Pabilis ng pabilis nga ang tibok ng puso ko. Ay pabilis din ng pabilis ang kuyakoy ko. Hindi naman ito yung first time na bubunutan ako. Pero nung inabot nga sa akin ni Doktora itong futsa, ay bakit naman nilagay sa ulo yan? Magluluto ka ba dyan? Hindi naman nalatang kinakabahan talaga ako. Kami na nga lang dalawa ni mama ang papasok sa loob. Ay si tatay nga ay tamang cheer na lang sa labas. Taga-cheer ni mama na wag matakot sa makikita niya sa akin. Binubunutan na nga ako diyan at nawala na nga ang kaba ko. Sa una nga lang nakakatakot dahil gastos na naman ito. Pero kung usapang bubunutin, hindi talaga ako natatakot. Lalo't ang ganda nga ng dentista ko. Ay kung pwede nga, buwan-buwan ako nagpapabunot ng ngipin ko. Para nga lang mabisita ang dentista ko. Makapagpa-braces na kaya para may monthly visit din ako. Yan tayo akala ko gaybahitin Finally, tapos na nga ako mabunutan ng ngipin. At sabi nga daw ni Doktora, wag nga daw ako mag-alala. At yun naman daw ay babalik pa din. Pero yung babalik na yun, kailangan ko na nga daw alagaan. Dahil kapag yun ang natuluyang nasira, ay talagang wala nang balikan. Aray ko! Bilin nga ni Doktora na kumain daw ako ng ice cream. At eto nga talaga ang hinihintay ko dito. Kanina nga nanghinalang ako. Pero pagpasok ko nga dito ay napasayaw na nga ako. Dahil naalala ko nga ang sinabi ni mama kanina. Ibibili kita ng pinakamasarap na ice cream. Nyero! Huwag kalilimutan magpa-like and share. Salamat sa panonood. Thank you, Lord.